Aprobado na ng Senate Committee on Local Government nitong Lunes ang muling pagpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections na dapat sana isasagawa sa Nobyembre. Ang panukala ay isinulong ni Senator Amy Marcos sa ilalim ng Senate Bill 2067 o ang panukalang postponing the November 2026 BSKE. Ang gusto yata ni Senator Amy sa 2067 pa magkaroon ng Barangay ng barangay elections. Kasabay din yan na naaprubahan sa committee level ang Senate Bill 2037 ni Senator Escudero na maging fixed term na ang termino ng mga elected barangay at SK officials ng 5 taon. Di pa ginawang 6, di para sabay na sa Sabay-sabay na presidente. sila. Para talakayin ito, makakausap natin via Zoom si Attorney Romulo Macalintal. Good morning po at welcome sa Memo, Attorney Romy Mac. Ay, magandang umaga sa inyo, Corina and Willard Cheng, at sa inyong mga tagapanood, tagapakinig. Opo, attorney, real talk na lang po ito. Bakit po Okay. nila pinopostpone? Ano yung totoong dahilan yan? Well, ayan political consideration dahil sa noong ang ako'y magkaroon ng oral argument sa Korte Suprema sa kaugnay na kaso rin, ay sinabi ko sa Korte Suprema na yung mga postponement na yan ginagawa yan ng mga politiko para magkaroon ng utang na loob sa kanila itong mga barangay officials na ito at sasabihin nila na ako tinulungan ko kayo para ma-extend yung term ninyo. Kaya ito sa 2028, ito na naman ang battle cry nila na sila ay nakatulong para ma-postpone ang halalan ng barangay at ma-extend ang kanilang term of office. Imagine, bago pa lang ng term of office last year, from 3 years, naging 4 years. Ngayon, sasabihin nila, we are going to fix the term of office to 5 years. Hindi pa ka natatapos in 4 years, gagawa na naman ng 5 years. Kaya tiyang ginagawa ngayon ng ating mga mambabatas, yung mga gumagawa ng nasabing postponement, ay talagang nilalabag nila ang ating saligang batas. Wala namang dahilan. Alam mo, sabi ng Korte Suprema sa Macalintal versus Comelec noong 2023, sabi ng Korte Suprema, iyang pagpo-postpone ng halalan, dapat may mabigat na kadahilanan. Kailangan talagang very, very serious ang dahilan ng pag-postpone niya at saka mayroong government interest involved. Dito wala kang makikita anumang dahilan na sinasabi nila. Maliban lang sa meron daw tayo krisis sa langis, Middle East crisis, matataas ang bilihin. Eh di ba, ganyan talaga yun. Paano mangyayari kung hindi natutuloy yan? Di dapat sana wala na rin tayong barm election itong darating na September kung talagang iyan ang kadahilanan. Yung mga dahilan iyan ay hindi tinatanggap ng ating Korte Suprema at talaga namang iyan ay labag sa ating saligang batas. Ano po ba ang lumalabas na dahilan na sinasabi po ng mga legislators kung bakit po nila gustong i-postpone? Ang sinasabi kasi nga nila yung mga economic reasons na ngayon daw ay tumataas ang mga halaga ng bilihin at saka meron nga tayong conflict sa Middle East. Noon ngang pandemic, noong 2022, worldwide ang pandemic, nagkaroon tayo ng national and local election. Naghalal tayo ng Pangulo ng Pilipinas at mga senador. Pero walang problema, hindi na postpone ang halalan. Pero ngayon, wala namang kadahidahilan ay nais sila itong i-postpone. At kapag walang dahilan ang postponement, ang sabi ng Korte Suprema, iyan ay labag sa ating saligang batas. Sapagkat kung tutuusin pa nga natin, napakalaking damage ang mangyayari sa ating bansa. Kasi sa ngayon, nakagastos na ang COMELEC ng 8 billion pesos. 8 billion na ang nagagastos ng COMELEC para sa paghahanda natin sa halalang ito sa November 2. Pagkatapos, sasabihin lamang ngayon ng mga mambabatas na ito na postpone na naman. Para sa kanila, parang baliwala yung 8 billion pesos. Para sa kanila, okay lang na ianod na sa baha yung 8 billion pesos na ito para lamang mapagbigyan ang kanilang mga political agenda. Naku, nangangamoy panibagong kaso ho ba ito, Attorney Romy Mac? Balak niyo ho bang maghabla kung sakaling maisabatas itong panukalang ipagpaliban yung BSKE? Yes, Willard, at talaga namang maghahanda kami para talagang yan ay questionin sa Korte Suprema. At ako na may naniniwala na yan ay pagkitang-kita ng Korte Suprema ang paglabag sa batas. Kasi kung talagang nais nilang gawing 5 years ang term ng mga barangay officials, bakit hindi natin ituloy sa November 2 ang eleksyon? At yung mahalal sa November 2, yun, 5 years term ang kanilang ibibigay.
Pero para sabihin mo, i-postpone mo yung November 2 election sa November 2028 na, ay malaking paglabag talaga yan sa ating saligang batas. Bakit gagawan mo ng retroactive effect? Kailangan prospective effect ang nasabing pag-apply ng batas. At mangyayari pa niyan kapag na-postpone ng halalan, yung mga incumbent barangay officials, hold over sila. Yung mga incumbent SK, hold over din, na halos overage na, lampas na sila sa hindi na sila kabataan, kundi katandaan na rin naman sila. Ano ba? Kaya malaking kalokohan talaga from the word, kung ipopostpone natin yan. At kapag ka nag-hold over, labag sa saligang batas yan. Kasi ang hold over, yan, sabi ng ating mga justices, ng ilang justices ng Korte Suprema, hold over is tantamount to legislative appointment. Nang ibig sabihin, ina-appoint sila ng Kongreso na paglabag sa saligang batas na ang mga barangay officials dapat elected and not appointed. So far, wala pa po kayong nalalaman na compelling presentation by the proponents of the postponement as to the economic backlash of going ahead with the elections? Kasi sabi po nila naman economic. wala Opo. naman sila sinasabi, kundi general statement lamang. At maging ang ating Commission on Election, nasasabi sila na masasayang naman yung 8 billion pesos. At kung sasabihin natin na yan ay for economic reasons, pag ginawa mo yun sa November 2028, mas malaki ang gastos sa November 2028 kasi tataas na mga bilihin, tataas talaga na mga kung anumang mga kagamitan na gagamitin sa halalan. At isa pa, sayang naman yung 8 billion pesos na ginastos na. Ay 2 buwan na lang halos yung November 2 na yan. Ay kaya hindi na siguro naman praktikal na yan ay i-postpone pa. Maaari, katulad na sinabi ko, kung nais nilang gawing 5-year term ang mga term ng mga barangay officials, i-apply nila yan sa November 2 election. Na lahat ng mahahalal sa November 2, hindi na kayo 4-year term, kayo ngayon ay magiging 5-year term na lamang. Yan ang pinaka-practical and na solusyon para na hindi magkaroon ng anumang paglabag sa saligang batas ang another postponement ng halalan natin. Oo. Yun din ho ba talaga, Attorney Romy Mac, yung nakikita nyo antidote para hindi na talaga laging pinagpapaliban kasi ang barangay at SK elections, fixed term na lang para sa kanila? Well, talaga namang dapat fixed talaga yan. Ngayon, sinasabi lang fixed term. Noong una, nung ipinuspon yan, ang sabi nila, to set the term to 4 years. Ngayon, sabi nila, baguhin natin, to fix the term to 5 years. Ano ba pagkakaiba noon? Parang niloloko nila ang taong bayan, di ba? Pareho lang naman yan, to set and to fix. Anong pagkakaiba niyan? Ay itinatakda, parehong nagtatakda ng term of office. Tinakda mo ng 4 years, inihalal natin ang mga barangay officials na yan for 4 years. Pagkatapos, hindi pa natatapos ang term nila, babaguhin mo, gagawin mong 5 years. Ay nasaan ang ating karapatan? Tinanggalan tayo ng karapatan na palitan ang mga barangay officials na hindi na karapat-dapat. Ang kontrata natin sa mga barangay officials sa kasalukuyan ay 4-year term. Mag-e-end na yan. Kaya hindi pwedeng labagin ang kontratang yan sapagkat that is the mandate, that was the mandate given to the incumbent barangay officials by the voters who voted for them in the past election. Sa pagpapaliban, attorney ng BSKE, meron bang compelling reason para ma-justify yung pagpapaliban? Sa sinasabi lang, wala akong makita, Hindi ito mag-comply doon sa mga requirements, yung mga mandatory requirements na sinasabi ng ating Korte Suprema na kailangan kapag nag-postpone ka, mayroong government interest involved. Meron talagang specific na dahilan kung bakit ayan ay ipopostpone. Government necessity, reasonable necessity na talagang very, very serious reason to postpone it. Halimbawa, nagkaroon talaga ng pandemic o kaya nagkaroon ng giyera, yan, maaaring ma-postpone yan. Pero sa kasalukuyan, wala tayong problema. Patuloy nga ang impeachment trial, patuloy pa yung mga investigation na ginagawa natin. Wala namang nagrereklamo dyan at karamihan sa ating mga mamamayan ay humihingi na ituloy natin ang halalang yan. November 2, ay iyan ang phoenix nila doon sa ginawa nilang batas, ay bakit sila mismo ay lalabag sa nasabing batas na sila mismo ang gumawa.
So is there enough time, huling tanong na lamang po, is there enough time para ilaban po ang mga argumento para mapigilan po yung pagsulong ng postponement? Well, palagi ko naman meron pa tayong panahon. Ang inaalala ko nga lamang dito ay kailan nila ilalabas yung batas. Kasi hanggat hindi nilalabas yung batas na yan, ay hindi naman kami po pwede magtungo sa Korte Suprema. Ang nakakatakot niyan, baka naman kapag November 1 na, ay saka pa lamang pipirmahan at naging batas, ay papaano pa namin wika nga sasalungatin yan sa ating Korte Suprema. Sana naman habang maaga, ilabas nila yan. Ngunit kapag hindi nila ilabas yan, ay palagay ko'y makitang-kita rin naman ng Korte Suprema na ito ay isang political gimmick lamang at talagang wala namang valid reason to postpone the election. Ayan po. Marami pong salamat. Romy Mac, na-miss ka namin, ha? Sana, Yes. sana maulit ito. Opo. Yes, sana nga, matagal na tayo nagkita. Opo, Magbuhat magkape ng- naman tayo minsan. Yes, Okay. magbuhat ng maging bilyonaryo kayo, hindi na po nakakaala. Mula nung maging Maraming salamat. Opo, Magandang umaga sa sila po lahat. yung bilyonaryo, hindi po kami. Opo. Thank you very much, Attorney Romulo Salamat sa iyo. Macalinta. Salamat. See you Thank soon, thank sir. Thank you. Ayan. Ano naman ang kailangan natin i-memo ngayon? Agad-agad, ha? Agad-agad. Okay. Kailangan mailantad ito. Memohan natin yung mga nagsusulong ng postponement. Kasi yung tanong mo, tanong ko din eh. Na ano ba what is the compelling reason? Kailangan mag-present sila ng dahilan para i-postpone. Eh wala pa yatang binibigay na dahilan, inilalatag na dahilan. Kaya madaliin nyo na po yan para malaman namin ang inyong argumento. Tama yung pinunto ni Attorney Romy Mac eh. Nagkaroon nga ng pandemic noong 2022, natuloy naman ang halalan noon. Kaya dapat talaga, ituloy na yan, huwag nang i-postpone kasi sila rin ang nagtakda ng petsa na yan eh. Yes. Sa November 2, bakit yung mambabatas din, magbabago rin ang gusto nilang batas. Nako, Oo. tsaka wag mo na akong sisimulan. Ang susunod po nating tatalakayin, po, kanino ba dapat managot ang mga SK at mga barangay captain? Kasi hindi na natin sila napapansin. But corruption starts in that level. Yung pinakamababang level na malapit sa tao, na hindi nakukuha ang kanilang tamang serbisyo at mga benepisyo na pinondohan naman ng pera natin, hindi po nila nakukuha. Hindi naman lahat. Pero marami po hindi natatanggap yan. So paano, ano ang auditing ng pondo na ibinibigay sa SK at mga barangay captain?